Tila nangangapa pa sa dilim ang mga otoridad kung paano masosolusyonan ang problema sa kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao at eto't posibleng lalo pang lumala ang sitwasyon. Apektado kasi kapag nagkataon ng El Nino ang mga planta ng kuryente roon. At nakatutok si Julio Segovia. Isang kilos protesta ngayong Labor Day ang isinagawa ng mga residente ng Kidapawan para kundinahin ang hindi pa rin nasosolusyon ng problema sa supply ng kuryente. Apektado na raw kasi ang kanilang kabuhayan sa probinsya. Tumaas din umano ang bilang ng krimen. We are experiencing 10 to 16 hours of brownout. Ang Zamboanga City, balik naman sa hanggang 10 oras na rotating brownout. Pumalya kasi ang plantang pinagkukunan nito ng power supply na Thermamarine. Nabawasan din ang supply mula sa mga hydroelectric power plant dahil sa matinding init. The supply that we're getting from PSAM, supposedly for this month, we're supposed to get around 49 megawatts, and we're just getting 21. So, August 4 and 6 are having problems because of the water supply. Pero ang Department of Energy o DOE, sinabing hindi na bago ang 4-hour average brownout sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang masaklap, posibleng lumala ang kakulangan sa power supply sa rehiyon dahil sa El Nino. Lalo't pawang mga hydroelectric power plant ang nagbibigay ng kuryente sa Mindanao. Every summer ang Mindanao, hindi mo talaga maasahan ang hydro. It will just get worse if there is a declared El Nino. Although, we're hoping by next summer, nandyan na yung coal-fired plants natin sa Mindanao. Kaya bukod sa cloud seeding, importante na magtipid sa konsumo ng kuryente. Hindi naman daw makararanas ang Luzon ng brownout dahil may sapat pang reserba sa ngayon. Hindi naman tayo reliant on just hydro in Luzon. Marami tayong mga planta at ang mga plantang mag-online also are really not hydro. They're a combination of wind, solar, and coal. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.